Okay, magandang araw. Mukhang sigurado na ha. Mukhang sigurado na ang papasok sa Magic 12 ay itong nangunguna ngayon na si Senador Bongo, Bam Aquino, De La Rosa, Erwin Tulfo, Pangilinan, Marcoleta, Lacson, Soto, Cayetano, Villar, Lapid, and pang number 12 ay si Amy Marcos. Sumalayo na po ang lamang ni Amy Marcos kumpara mo kay Bintulfo na pang number 13, halos higit 1,000,000. Okay? So inaasahan natin na ang papasok sa Magic 12 sa pagkasenador ay itong pasok. Okay? Inabanggit ko. Ngayon, kung titingnan natin na base sa resulta, 5-on-5 ang labanan. Okay? 5 mula sa alyansa, 5 rin mula sa PDP sapagkat si Camille Villar ay kinoconsider natin na siya po ay nasa PDP na sapagkat bukod po siya inendorso ni VP Sara, inadapt din po sila bilang guest candidate ng PDP kasama si Amy Marcos. Okay? Ngayon, base po dito sa official partial and unofficial result, mukhang sila na nga ang papasok. Okay? Ngayon, titingnan natin yung nagdaang campaign period. Okay? During campaign period, kitang-kita natin na lamang ang alyansa pagdating sa media exposure. Okay? Dahil ang alyansa ay kasama nila ang government state media na PTV4, kahit saan mag-rally ang alyansa nang doon ang PTV4. Okay? Bukod sa PTV4, nandoon din ang mga malalaking media institusyon katulad ng ABS, GMA7, Channel 5, okay? At iba pa. Lamang na lamang talaga ang alyansa. Lamang sila sa makinarya, lamang sa budget. Kaya kitang-kita nyo naman, kahit saan kayo mag-ikot, nandoon, mayroong sila mga poster. Okay? Pacquiao, Binay, Tulfo, Lacson, Revilla, Abalos, halos lahat, makikita mo, may poster sila. Kasi nga, siyempre, meron silang budget eh. Karamihan po na pambato ng alyansa ay mga mayayamang politiko. Kaya, hindi po natin itatanggi na kahit saan ka magpunta, makikita mo ang kanilang pagmumukha sa mga poster. Hindi katulad ng line-up ng PDP. Ang line-up ng PDP, masasabi natin na mga purdoy. Purdoy, walang budget. Wala na nga silang budget. Wala pa silang media exposure. Okay? Wala din silang poster. Ay dito na sa lugar namin, nang ikot ako kanina para malaman ko kung bakit yung ibang pambato ng PDP ay hindi nakapasok. Si Attorney GB Bondok, GB Hinlo, Attorney Vic, Lambino, Philip Salvador, at si Pastor Apollo Kibuloy. Nag-ikot ako para malaman ko, abay,
Wala akong nakita na poster ni Attorney GB Bundok. Wala akong nakita poster ni Attorney Vic Rodriguez. Wala rin ako nakitang poster ni Attorney JB Hinlo. Wala rin ako nakitang poster ni Attorney Raul Lambino. Si Pastor Apollo Kibuloy may mangilan-ngilan. Okay? Marami ako nakita dito. Ay, hindi naman marami, mangilan-ngilan. Nakita ako na mayroong poster katulad ni Apollo Kibuloy. Ang meron na lang ako dito nakita sa amin, ang mayroon lang ay si Senador Bongo, Rodante Marcoleta, Senador Bato de la Rosa, at Pastor Apollo Kibuloy. Sila lang ang merong poster na nakita ko dito sa aming lugar at maging sa ibang barangay. Yung iba wala. Ay umasa lang itong mga ito, itong si Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, GB Hinlo, Raul Lambino, GB Bundok. Umasa lang sila sa social media. Ang kanilang campaign, ang kanilang exposure, social media lang. Kasi nga, siyempre, nakikita ko sila. Pag nagla-live sila, nakikita ko dahil nga siyempre pinapalo ko sila. Siyempre tayo ay Duterte supporter. Kaya pinapalo ko sila. Lahat yan. Pinapalo ko sila si Attorney Jimmy Bundok, JB Hinlo, si Attorney Beck, Raul Lambino, Senador Bongo, Senator Bato de la Rosa, okay? Doc Mata, okay? Pinapalo ko yan. So doon ko na sila nakikita na nangangampanya. Okay? At sa kanilang rally, ang nakikita ko lang madalas na kasama nila ay Isiminay. Pero ang Isiminay naman, din makatulad ng GMA at Channel 5, na mayroong sariling broadcast. Samantala ang Isiminay, online lang. Online lang sila. So kulang na kulang sa media exposure itong pambato ng PDP. Kulang na sa budget, kulang na sa media exposure, kulang sa makinarya. Pero kahit paano ay nakita natin na sa resulta ay pantay ang labanan. Ano pa kaya kung itong ang PDP ay nasa sitwasyon ng alyansa ngayon? Okay? Na may makinarya, budget, media exposure, ay malamang ang PDP baka ang nakapasok ay possible 11 kung ang sitwasyon natin ay ang PDP ay nasa sitwasyon ng alyansa. Okay? Kita mo, hindi ba? Kulang na kulang sa budget Pero kahit paano, naka 5 kandidato ang PDP na posibleng papasok sa Magic 12. At 5 rin mula sa alyansa. Okay? 2 sa kakampings. Kung titingnan ninyo, ang mga posibleng pumasok ay may mga pangalan. Mga kilala na, mga big names. Sila din yung lamang. Okay? At ang kawawa, yung mga baguhan. At karamihan sa baguhan ay nasa PDP. Okay?
Dahil dyan, dahil nga kulang sa, bukod sa sila ay baguhan, kulang pa sa media exposure, kulang pa sa budget, kaya agrabyado sila. Di ba? Ito si Raul Lambino, Atty. Vic, JB Hinlo, itong si Jimmy Bundok, sila po ay may mga malilinaw na plataforma. Sila din po ay magagaling na abogado, malalim ang wisdom, pero dahil sa kulang sa exposure, kulang sa media exposure, kulang sa budget, hindi po sila nakalusot. Mabuti pa nga ito si Lito Lapid nakapasok pa. Ano ba si Lito Lapid? Di ba? Kaya itong eleksyon na ito ay labanan po ito ng pera talaga. Labanan ng pera, labanan ng makinarya at pangalan. Pangalan. Pag sikat ka, kilala ka na, papasok ka. Pero yung mga baguhan, na masasabi natin na di kalidad naman na pwedeng maging opisyal, maging senador, dahil nga baguhan, kulang sa budget. Ito. Di ba? Kaya makita natin na may advantage talaga ang isang partido kapag may makinarya at budget. Okay? Kasi kung titingnan ninyo kung aasa ka lang sa social media, ang kampanya mo ay aasa mo lang sa social media, ay doon po sa ibang lugar, halimbawa mga probinsya na hindi masyadong abot ng internet, meron mga tao, halimbawa katulad ng senior na hindi naman mahilig magkalikot ng cellphone, hindi mahilig sa social media, bumabase lang sa mga balita mula sa mga mainstream media, ay mahirap talaga makakuha ng boto sa kanila itong mga baguhan, yung mga hindi pa kilala, katulad ni Vic Rodriguez, JB Hinlo, Raul Lambino, Jimmy Bundok, ay mahirapan makakuha ng boto sa mga senior. Dahil kulang sa media exposure, hindi sila kilala. Mahirapan sila makakuha ng boto sa mga lugar na mga walang hindi abot ng social media. Di ba? Mahirapan talaga sila. Di ba? Pero sa susunod, naniniwala ako. Dahil unti-unti na nakilala itong mga ito, sa susunod na eleksyon, naniniwala ako na itong mga ito, pag tumakbo ulit, at sila po ay dadalhin ulit ni Tatay Digong, ni VP Sara, maniniwala ako na itong mga ito, lulusot na. Katulad nitong si Rodante Marcolita, ginawa niya nung una siyang tumakbo, nag-back out siya. Pero ngayon, tinuloy niya na. Kaya, meron na po siyang, kahit paano, meron na siyang pangalan sa nasyonal. Bukod sa INC, siya na rin po ay may nakakuha ng suporta mula sa nasyonal. Di ba? Ngayon, ito. Maraming nagulat kung bakit itong si Bam Aquino ay nag-number 2. Samantala si Pangilinan ay number 5. Okay? Alam po ninyo Kaya ako po hindi nagulat kung bakit si Bam Aquino ay nag-number 2. Bakit? Dahil siya po ay binitbit ng INC. Okay?
Tandaan natin na itong si Bam Aquino at si Pangilinan, sila po talaga ay meron silang masasabi natin na mga diehard supporter. Okay? Ang pink, ang liberal supporter ay sa kanila talaga yan. Kaya kung makita ninyo nung tumakbo si Lini Robredo noong 2022 election, ang kanyang boto ay halos kaparehas lang din ng boto ngayon ni Pangilinan. Hindi nagkalayo. Kaya lumamang itong si Bam Aquino, nag-number 2 kasi nga siya po ay binitbit ng INC. Okay? Dahil sa INC. Pero kung hindi siya binitbit ng INC, malamang ang boto na makukuha niya ngayon ay siya ring boto ni Kiko Pangilinan na may 15,079,000. Kung magkaroon man ng kunting lamang si Bam Aquino, konti lang. Pero hindi na po aabot ng 17 million, 18 million. Okay? Dahil ang bubuto sa kanila, talagang diehard supporter ng kakampings. Dilawan. Yun na yun. Di ba?